Magandang hapon po. Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao kahapon. At kabi-kabila rin ang pinsala roon. Ang biglang pag-atras ng tubig sa dagat, tsunami nga pero hindi raw mapaminsala ayon sa PHIVOLCS. Live mula sa General Santos City nakatutok si Abby Caballero, GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Ivan Pia, isa ang gusaling ito dito sa General Santos City sa mga nagkaroon ng pinsala dahil sa lindol kahapon. 7 na ang kinitil ng kalamidad. Lindol sa Southern Mindanao, pasado alas 4 ng hapon kahapon, nagbagsakan ng ilang bahagi ng kisame at mga salamin sa mall na ito sa General Santos City. Ayon sa kumuha ng video, tinamaan ng mga debris ang ilang mall goer. Ang lalaking ito nagtamo ng injury sa paa matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng mall. Nawasak at tuluyang bumagsak naman ang kisame malapit sa sinihan ng isa pang mall. Nasa kalagitnaan ng question and answer ang mga contestant sa beauty pageant na ito ng Lumindol. Nawalan din ng kuryente. May ilang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bleachers at doon na lang kumapit. Sa Barangay Labangal, nagkagulo ang mga residente nang biglang umurong ang tubig sa dagat. Ayon sa PHIVOLCS, non-destructive tsunami raw ito. Pero may mga bangkaring nasira. Sa Barangay San Isidro, patay naman ang mag-asawang nadaganan ng concrete wall. Sa Malapatan, Sarangani, gumuho ang taniman ng mais, gulay at niyog sa gilid ng bundok. Bumagsak din ang bahagi ng isang school building doon. Wala namang nasaktang estudyante. Sa bayan ng Glan, halos magduyan-duyan ang bubong ng covered court ng isang paaralan. Malalaking tipak ng bato ang humarang sa ilang kalsada sa lugar. Isa ang nasawi sa Glan. Ang ilang residente sa bayan ng Maasim nag-akyatan sa bundok dahil sa pangamba ng tsunami. Sa Coronadal City sa South Cotabato, halos mawasak ang isang bahagi ng pader sa labas ng mall. Ivan Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng CDRRMO at LGU sa mga apektadong lugar at nangako din silang magbibigay ng tulong sa mga apektado. Samantala, suspendido muna sa Lunes ang klase dito sa Gensan. Yan ang latest dito sa General Santos City. Balik sa inyo. Abby, kumusta ang supply ng kuryente dyan? Kumusta ang inyong mga linya ng komunikasyon? Na-restore na ba o meron pa bang hindi nare-restore hanggang sa mga oras sa ito? Ivan, as of 6 a.m. kanina, lahat ng barangay dito sa General Santos City na ibalik na ang supply ng kuryente. Okay, maraming salamat. Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang pagtugon sa mga nilindol. At nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol, nangaliwa mga bata. Nagkagulo ang ilang taga General Santos City nang biglang bumaba at umatras ang tubig sa dagat. Pero kalaunay dahan-dahang bumalik at lumaki sa pampa. Kahapon naglabas ng abiso ang PHIVOLCS na walang banta ng tsunami. Pero bakit nga ba nagkaganito ang dagat? Ang tawag dito ng PHIVOLCS ay non-destructive tsunami. Yan pati ang nagundong ay kabilang daw sa natural signs ng malakas na lindol. At ayon sa PHIVOLCS, hindi dapat baliwalain ang mga ito. Agad na po tayong lumikas, mag-evacuate para na rin po sa ating kaligtasan. Ayon sa NDRMC, 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa lindol. Kanina, nagkaroon ng Emergency Response Cluster meeting sa NDRMC sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa. Bilin niya, maibigay agad ang tulong na kailangan sa mga apektadong lugar. Ang instruction niya ay talagang paitingin yung coordination natin at to keep her looped. Napag-usapan din yung mga importance ng pagpapanatili ng yung normalcy, no? Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag,
at nagkakaisa. Nakatutok din sa sitwasyon si Pangulong Bongbong Marcos na nasa working visit sa Amerika. If there's something that needs to be done that cannot be done by anybody but myself, I will go home. But as I said, alam na nilang gagawin. Lahat naman ng ahensya ay sufficiente ang supplies nila, no, at stocks nila upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga LGUs. Ang DSWD may 1.4 billion pesos na Quick Response Fund, kabilang ang mahigit 29 million pesos para sa food and non-food items. Nalinis na rin daw ang mga kalsada na nagka-landslide at nagtakda naman ng alternatibong ruta matapos masira ang isang tulay. Nasa 154 million pesos ang damages sa mga paaralan na agad daw ipagagawa. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalagang magkaroon ng tinatawag na condition response sa mga mamamayan tuwing magkakaroon ng lindol. Kaya naman mahalaga raw na ipagpatuloy ang mga earthquake preparations tulad ng mga earthquake drills. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At good news sa mga motorista, may rollback na naman sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. 60 centavos hanggang 1 peso ang posibleng tapya sa gasolina at diesel. Ayon sa Department of Energy, bumababa kasi ang demand sa langis sa Amerika at Asia, partikular sa China. Ito rin ang dahilan kung bakit tumataas ang lingguhang inventaryo ng krudo sa Amerika.